Tambay lang po kayo mga Ay, oo nga pala. Ayan. Kahit hindi naman tayo maingay, pinapalayas tayo. Diba? Basta, love ka namin. Salam ka na. Hindi kami mag-alcohol. Walang iwanan, Vicky. Walang iwanan. Walang iwanan, walang tulugan. Ayan. Ayan, magandang gabi po, Ma'am Bibi Inday Sara. At sa mga kasama po namin, naka-live po kami rito ngayon. Ako po si Bimar Channel. Anong ba yung sasabihin ko? Sorry. More than 24 hours na ko walang bulog. Anong makinig kami? Huwag kayo maingay kasi baka palayasin tayo. Dito. Huwag tayo magsisigaw kasi baka pa layasin tayo. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin, sa aking opisina, sa aking mga kasama sa Office of the Vice President, kay Yusek Zulayca Lopez, at sa lahat ng mga OVP personnel na kasama ko ngayon dyan sa opisina, especially yung mga pinakatawag doon sa hearing. Ma'am Bibi, kumusta na po kayo? Nakakain na po ba kayo? Nakatulog na po ba kayo? Katulad ni Ma'am Attorney Lopez? Well, actually, hindi din siya nakapatulog pa. But nakakain na ako. Yes, thank you for asking. Maraming salamat. Kain ako kanina. Mga around 10 minutes ago. Kumain ako ng isang fried chicken. Wala din masyado akong ganang kumain, sir. Kasi, alam mo yun, parang hindi ko alam kung mangyayari bukas or mamaya. Parang pati nakakahawa yung trauma ni Yusek Lopez na parang alam ko kung mangyayari mamaya. So, Laban lang. Laban. At repeat thank you. Maraming salamat na hindi nyo talaga kami iniwanan simula pa noon kay President Duterte 2015. In fact, yung iba 2014 pa, 15, 16 na hanggang ngayon nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabulol na term. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang nangyayari. Of course, diba, sino bang gusto na ganito ang nangyayari sa bayan natin na hindi natin alam kung saan nalimutan. Ang expectation ko talaga was that well, we start to become a superpower. No? Hindi lang the sick man of Asia. So, ganun yung expectation ko ay kabila ko. Kaya pasensya sa humingi ako pasensya. BP question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OBP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam mo kasi kung ako lang talaga, hindi na talaga. Klaro naman
President, bakit DepEd lang? Eh, ang daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Castro, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for Confidential Funds? Eh, ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng mga watising silibyo? Diba? Eh kaya nga, ganun yung amount. Kasi it was based on kaya nga ganun yung amount because it was based on planning. Kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano yung nagnanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, may Naku po ma'am, sa totoo lang, tatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no? Personal ko pong binibigay. For energy. Kami po ay biktima ng ng droga. Yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unang biktima na lumabas for former president na tinatanong kasi nasa akin ang biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po, tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin. Naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakabok, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Ginoo? Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaints. Tapos sabi niya, ang anak ko, adik. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender ko ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya, ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya ibebenta sa ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa ang gusto na. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang takot nila sa pangalan Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan
pa rin kayo. Yes, tinanggalan tayo ng budget. Mahigpit pa rin yung support. Yes, tanggalan pa naman kayo ng budget. Diyos ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Pagkakasyahin namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya. Dahil wala namang binabayaran na utang ang Office of the President. Napakasimple niyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Kim Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Kim Bulay, si Abante, si NPA, yung sinasabi si Chapuset. Ben, maganda naman, ikaw ho nila eh, hindi na nga bagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Basta may Kaya ganda. wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang. Gusto ko maging doktor. Kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera, kahit gaano mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi ka rin hindi yan ang gusto ko eh. Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang pasiyahan. Pwede po payakan. Oh, yeah.